Now I welcome you to the fourth and last part ng financial wellness course mo. Hopefully, di ka nag-skip ng parts 1 to 3. Kasi as I mentioned, this is a step-by-step process. Bakit need na healthy yung cash flow mo before investing? Kasi wala naman tayong maumpisahan na kahit ano dito, wala tayong maumpisahan na savings, protections, pagbayad ng utang, or even investments kung lahat ng pera na pumapasok sa iyo ay lumalabas din through your expenses. Anong mahuhulog mo sa investments kung napupunta lang lahat sa expenses ang pera mo? So need mo na na-organize yung cash flow mo para may allotment ka for savings, protections, pagbayad sa utang at investments. Tama ba? So bakit naman need na may savings ka before investing? Kapag may unexpected na gastos or emergency, hindi natin gugustuhin na mag-withdraw sa investments natin, especially kung underperforming to or lugi. So during those instances, imbes na sa investments ka kumuha, sa savings ka kukuha para hindi maapektuhan yung investments mo. Mas okay? Tama ba? Bakit naman need na may protections ka muna before investing? Similar sa unexpected expenses at emergencies, kung may investments ka na at bigla kang nagkaroon ng malubang sakit and hindi enough ang savings mo to cover those expenses, gugustuhin mo ba na i-sacrifice ang investments mo na matagal mo nang hinuhulugan para pambayad lang ng medical bills? Siyempre hindi. Tama. Paano kung ang investments mo naman ay properties like kotse, bahay, lupa? Gusto mo bang ibenta to ng palugi bigla? Kung bigla mo kailangan ng pera for medical bills, siyempre ayaw mo. Tama ba? Kaya need may life insurance ka at health insurance ka para may protection ka. Protektado ka, protektado ang finances mo, protektado ang investments mo, protektado ang family mo mula sa possible na malaking expenses due to sickness, accidents, or untimely death. Bakit naman need na manageable ang debts mo or zero before investing? Kasi walang silbi ang kita ng investments kung mas malaki ang tubo ng hindi mo pa nababayarang utang. Tama. Actually, if budget permits, pwede natin pagsabayin ang savings, protections, at pagbayad ng utang with our investments. Pero syempre, ideally, prioritize natin establish yung lower levels para stable ang foundation ng finances natin. Now, let's discuss growing your money through investments. Ano nga ba ang pinagkaiba ng saving at investing? For saving, keeping your money for immediate use or short-term goals. Kaya sa bank natin siya nilalagay. For investing, growing your money for long-term goals. Sa bank mo pa rin ba siya ilalagay? Tingnan natin. Question, balak mo ba mag-save para sa long-term goals mo? Dapat may consider dyan ang inflation or ang pagtaas ng bilihin or ang pagbaba ng value ng pera mo. On the average, ang inflation sa Pilipinas ay 5% per year. So kung magsisave ka para sa long-term goals mo, tapos ilalagay mo lang sa bank na nagbibigay ng interest na 0.25% to 3% per year, minus mo pa dyan yung withholding tax. Ang tanong ko sa'yo ngayon is lugi ba yan? Obviously, luging-lugi. Tama. Okay lang mag-save para sa short-term needs natin, short-term goals. Pero kung for long-term goals, malulugi tayo dyan. Tama. So ano nga ba ang pwede natin gawin? Invest for your future. You need to invest for your future by maximizing these three things. Number one is time. Start as early as you can. Maximize the power of compounding interest by starting early. Number two, invest as much as you can. Ideally, kapag tumataas yung income natin, ang dapat dagdagan natin ay investments, wag lang ang expenses. So kung mas marami ang money natin to invest, mas marami tayong pinapalagong pera. Tama ba? Then lastly, yung interest. Again, find better than inflation rates. Dapat mas mataas ang interest ng paglalagyan nating investments compared sa 5% inflation rate para hindi lugi ang pera mo. Sabi ni Albert Einstein, compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it. He who doesn't, pays it. Tandaan mo, compound interest is your friend in terms of investing. Pero in terms of your debt, compound interest is your enemy. So wag natin siya i-utilize sa debts, pero i-maximize natin siya through our investing. Kaya kung may utang tayo, bayaran natin agad para hindi mag-compound yung interest. And for investments, mag-invest tayo agad para mag-compound ang interest. Ang compound interest ay parang snowball mula sa taas ng bundok na lumalaki habang bumababa. Ano ang sa tingin mong mas malaking snowball at the end? Ang snowball na nagsimula sa taas ng bundok or yung snowball na nagsimula lang sa gitna? Siyempre, yung snowball na nagsimula dun sa taas ng bundok. Parang ganyan ang investing. Kung maaga pa lang nag-umpisa ka na, mas malaki ang pwedeng ilaki ng pera mo compared sa kung next year ka mag-umpisa or in 2 years or mas i-delay mo pa. Now, ipakita ko sa iyo to in terms of numbers. For example, 25 years old ka ngayon.
At napag-isipan mong mag-invest ng 2,000 pesos per month or 24,000 every year, kunwari ito lang yung budget mo today. Consistently, mag-invest ka ng 2,000 per month or 24,000 every year from today na 25 years old ka up to age 60 na target mong retirement age. At the age of 60, ang total na na-invest mong pera ay 864,000 pesos. Ang total projected value ng investments mo, assuming na 8% interest per year ang tubo ng pera mo, kunwari sa Sun Life Mutual Funds mo siya ilalagay, is almost 4.5 million pesos. So computing that, ang kinita ng pera mo is 3.6 million pesos kulang-kulang. Nangyari ito due to compounding interest. Yung pera mo na tumutubo ulit, tumutubo ulit, tumutubo paulit-ulit every year. Take note, ang computation dito is every year. Tinago ko lang yung ibang values dito para hindi masyadong maraming values na nakadisplay. Kunyari, nagdadahilan ka today na wala ka pang budget to invest. In 2 years na lang, pag mas lumaki yung kita ko, or nakaluwag-luwag ako, or pagpasok na sa budget ko. Ayan, from age 27 to age 60, same yung investments mo. 2,000 per month or 24,000 pesos per year. So, at the age of 60, ang total na ina-invest mo ay 816,000 lang. Then, ang projected total value ng investments mo ay kulang-kulang 3.8 million pesos. So, ang kinita mo is 2.99 million pesos. Pero tignan mo, dinelay mo lang ng 2 years ang investing mo, which is 48,000 pesos. Pero, ang nawalang kita sa investment mo ay kulang-kulang 635,000 pesos. Sayang din, tama. Bakit ang laki ng difference ng value? Kasi hindi natin na-take advantage ang power of compounding interest by investing today. Another example, kunwari dinelay mo pa up to age 30, dinelay mo pa ng 5 years. Pero to compensate that delay, sabi mo, tataasan mo investments mo to 36,000 pesos every year from 24,000. So from age 30, ang total na invest mo every month is 3,000 pesos or 36,000 every year up to age 60. Bale, at the age of 60, ang total na na-invest mo ay 1,116,000 pesos. Assuming na same interest rate na 8% per year, ang projected value ng investments mo at the age of 60 is 4.44 million pesos kulang-kulang. So kung mapapansin mo, mas malaki ng 252,000 yung ininvest mo dito compared dito. Pero mas malaki pa rin yung value ng investment nang nagsimula ng mas maaga. So yan ang power ng compound interest. Okay, so last example. Kunwari, dinelay mo ng 15 years yung investments mo. Pero in-increasean mo siya to annual investments of 60,000 per year or 5,000 per month. From age 40 to age 60, ang ihuhulog mo sa investments mo is 60,000 per year. So ang total na investments mo is 1.26 million pesos. Assuming na 8% per year pa rin yung interest rate, ang projected value ng investment mo is nasa 3.025 million pesos. So kumita ka ng 1.76 million pesos. Anong napapansin mo dito? Mas malaki to ng 396,000 compared dito, pero yung projected value ng investment mo is mas malaki ng almost 1.5 million pesos. Bakit? Kasi binigyan mo ng shorter amount of time ang pera mo para lumago. So sa tingin mo, kailan ka dapat mag-invest? Bukas, next year, in 2 years, in 5 years, in 10 years, or today? Tama. Start investing today. Huwag mong idahilan na maliit pa lang ang kaya mong invest today para isuspend mo yung investing mo. Mas okay na magsimula sa maliit kaysa hindi ka mag-umpisa. As we see in these examples, tama? Imagine mo na lang na mas malaki sa 2,000 per month ang kaya mong i-invest. Most likely, along the way, tataas yung income mo, so tataas ang pwede mong investments, tama? So for sure, mas malaki yung projected value ng investments mo kung mas malaki yung ihuhulog natin along the way. Tama? Ayos, di ba? Again, magkaiba yung purpose ng saving and investing. Examples ng goals na pwede nating pag-ipunan lang is reserve fund, sinking fund, buying a car in 2 years, starting a construction business in 2 years, for example, go to Japan next year, kunwari. Basta ito is short-term goals lang. Example naman ng goals na dapat mag-invest tayo. Buy a house and lot in 10 years. Education fund for kids in 15 years. Retirement fund in 20 to 35 years. Basta yan ay long-term goals. Bottom line, depende sa goal at purpose, pinaghahandaan lahat yan. Kailan uumpisahan? Today. Tama ba? Balikan natin ang sample ng mga financial goals na dapat paghandaan through investing.
Again, of course, these are samples lang. Per person, iba-iba ang financial goals natin at iba-iba rin ang timeline. I will give the details kung paano kita pwedeng matulungan in creating a financial plan for your goals sa dulo ng course na to para maplano natin as early as possible and of course, makapag-take action na rin tayo as early as possible. For now, ang gusto kong bigyan ng emphasis ay ang preparing for a happy retirement. Since lahat naman tayo ay most likely gusto mag-retire na financially free, and of course, gusto natin mag-retire na walang problema sa pera. Tama ba? So, paano nga ba tayo magkakaroon ng happy retirement? From today until you retire, age 60 man yan, or earlier or later, focus on accumulation of funds through investing. Kasi pag nag-retire ka, preservation na lang yan. Kasi whatever you do today until the last day of your work will determine how you will live during retirement. Ang question now is ano magiging source of funds mo kung wala ka ng income kasi hindi ka naman nag-work. Ang sagot dyan ay ang retirement fund na na-prepare mo habang nag-work ka pa. Bakit nga ba importante mag-prepare para sa retirement? Kasi ayaw natin mapabilang sa sandwich generation ang next generation starting with our children. Ano nga ba ang sandwich generation? Ikaw bilang adult, ang responsibility mo syempre ang sarili mong family, ang anak mo, ang asawa mo. Pero in case na ang parents mo ay hindi nakapag-prepare financially for their retirement, kanino sila aasa? Syempre sa iyo or sa inyo na magkakapatid. Tama ba? Of course, okay lang to give back to your parents if done out of love and hindi yung inuobliga tayo. Bakit? Dahil aminin man natin o hindi, darating ang time na mapapagod at ma-overwhelm tayo. Ayaw natin yun. Tama. Bakit nga ba nakaka-overwhelm at nakakapagod at times? Kasi na-sandwich ka ng two responsibilities. Sa sarili mong family, plus sa aging parents mo. Imbes na mag-focus ka sa goals mo for yourself and your family alone, kailangan mong patuloy isipin ang aging parents mo. Ang question ko sa iyo ngayon, para yung next generation, starting sa mga anak mo, ay hindi mapabilang sa sandwich generation, tingin mo ba importante na mag-prepare para sa retirement mo? I hope yes at sagot mo. Kapag nag-prepare ka for your retirement, pagtanda mo, may enough na pera ka para hindi ka kailangang umasa sa anak mo. Para sila, yung mga anak mo in the future, magfo-focus lang para ma-achieve yung goals nila or goals ng family nila. Gusto mo ba yon? Sana oo. Nakita natin kanina sa sample investment table na we can all be multimillionaires during our golden years. Ang tanong lang is kung gusto mo ba? Sana oo. Kasi kung hindi ka magpe-prepare para sa retirement mo, baka gusto mo maging dependent sa children mo, sa relatives mo, or sa charity. Sana hindi mo gusto yan. Or baka gusto mo mag-work buong buhay mo para lang may panggastos. Sana ayaw mo rin yan. Sana kung balak mo mag-work during your retirement age, yun ay dahil gusto mo. Gusto mo pa yung ginagawa mo. Gusto mo pa mag-serve. Hindi dahil kailangan mo dahil wala kang pera. Agree? Now, mag-share ako ng last tips about investing. If it's too good to be true, then it's probably a scam. Maraming nabibiktima ng mga Pilipino sa scam. Bakit? Gusto ng easy money. Ano nga ba ang red flag in terms of scam? Low risk daw, pero mataas ang interest. Tapos, short period of time lang, babalik ng malaki yung pera mo. Scam yan. Scam yan for sure. Huwag ka na magpa-auto dyan. Marami ng Pilipino ang nabibiktima dyan. Sana ikaw, matuto ka na, umiwas ka na dyan. Pag may nag-offer sa'yo niyan, takbo ka na agad, palayo. Scam yan. Kasi tandaan mo, there's no such thing as easy money. Magiging easy money yan, pero hindi para sa'yo, para sa kanila. And lastly, reminder, ito yung mga kailangan natin gawin prior to investing. Again, follow the financial planning steps. Kasi importante na improve mo muna yung cash flow mo, build up mo muna yung savings mo, maging protected ka muna sa mga risk at uncertainties ng buhay, at i-clear mo muna yung debts mo. And of course, pag-aralan mo muna bago ka mag-invest. Huwag ka mag-invest sa isang bagay na hindi mo naintindihan. Okay? Ayan, so that ends the part 4 of your financial wellness course. And yan na rin ang ending ng financial wellness course mo. Kung gusto mo mag-move forward in your finances in terms of your investing, pwede ka mag-book ng indaping session. So this is a face-to-face or virtual session. You can discuss kung paano ka magpe-prepare para sa mga financial goals mo. Like college fund ng anak mo, lifetime pamana sa mga anak mo, or retirement plan mo. Also, magko-customize tayo ng financial plan na pasok sa need mo, sa goal mo, and sa budget mo. Plus,
meron ka pang free financial blueprint para may overview ka ng buong finances mo. From cash flow, savings, protections, debts, and investing. Gusto mo ba yan? So, schedule ka lang sa baba kasi limited slots lang din to. Again, thank you for attending this financial wellness course. I hope nakapagbigay ako ng value sa'yo. Sana nagustuhan mo yung mga shinare ko. And kung sa tingin mo, mapapakinabangan to ng kaibigan mo, ng kapatid mo, parents mo, pinsan mo, kamag-anak mo, or kung sino man na mahal mo sa buhay, pwede mo 'to i-share sa kanila para sila maka-attend din ng financial wellness course. And later on, pwede rin sila mag-attend ng in the pink session. So again, thank you and thank yourself also kasi nag-allot ka ng time para improve ang finances mo. Ayan, so thank you. Okay, so see you sa in the pink session.